Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Mukhang mainit ang ating discussion ngayon. Mainit itong topic natin ngayon. Ito ay tungkol sa patutsadahan ni na Senator Risa Hontiveros at itong si VP Sara. Okay? Ito yung continuation, kumbaga, sa kanilang patutsadahan. Pati na rin itong si Franz Castro. Pag-usapan natin itong sinabi ni Risa Hontiveros. By the way, before that, itong si Risa Hontiveros ay nakatikim ng prangka. Itong si Hontiveros at si Franz Castro nakatikim ng prangka at sapol na salita kay VP Sara na sinabi dito ni VP Sara na I don't respect Hontiveros and Castro. Okay? I don't respect Hontiveros and Castro. Yan ang sabi ni VP Sara. Yan, ipapaliwanag natin yan. At rumesbak itong si Senator Hontiveros. Ito yung sabi niya, hindi ko kailangan ng respeto mo. Rumesbak itong si Hontiveros. Hindi raw niya kailangan yung respeto ni VP Sara. No? Sabi niya, kung di mo kaya irespeto ang katrabaho mo, irespeto mo na lang yung paggasta ng pera ng taong bayan. Yan ang sabi ni Hontiveros. Yan, i-explain natin yan, i-react natin yan, lahat-lahat. Okay? Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong topic, itong video natin para kakalat ito sa taong bayan, marami ang makanood. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, i-follow at i-subscribe ang Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow, subscribe sa Donmar TV, Facebook at sa YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you. So, ipapakita ko ang video itong patutsadahan ng dalawang opisyal ng gobyerno, itong si Vice President Inday Sara Duterte at itong si Senator Risa Hontiveros, at magre-react tayo tungkol dito. Play. Nagpapatutsadahan pa rin sina Vice President Sara Duterte at Senadora Risa Hontiveros. Nagpapatutsadahan pa rin sina Vice President Sara Duterte at Senadora Risa Hontiveros. Sabi ni VP, wala na siyang natitirang respeto para sa Senadora. Pero buwelta naman ni Hontiveros, hindi respeto ang kanyang hinihingi kundi paliwanag sa confidential funds. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Umiinit ang sagutan ni na Vice President Sara Duterte versus Senator Risa Hontiveros at Congresswoman Franz Castro. I do not respect Ms. Castro and Ms. Hontiveros. I have no respect for them. Buwelta naman ang senadora. Hindi ko kailangan na ang respeto mo, VP Sara. Kung hindi mo kayang irespeto ang mga katrabaho mo, irespeto mo man lang sana ang paggasta ng pera ng bayan. Nag-ugat ang patot sa Magre-react tayo doon sa sinabi ni Hontiveros at ni VP Sara, ha? Mamaya, explain ko sa inyo. dahan sa pagbusisi ni na Hontiveros at Castro sa ginastos na 125 million pesos na confidential funds ni VP Sara, kahit wala naman yan sa 2022 budget ng Office of the Vice President. Galing ang pera sa contingent fund ng Office of the President na inilipat sa OVP. Ang pondong yan naubos daw ng OVP sa loob lang ng 19 na araw. Pagkatapos ng mga pagdinig ng Senado at Kamara sa isang pahayag, idinaan ni VP Sara ang patutsada niya kina Hontiveros at Castro. Nauna naman ang iginiit ni Hontiveros na walang masamang magtanong kung paanong ginastos ang pera ng bayan. Hindi aniya special ang OVP. Sagot naman dyan ni Duterte. Hindi naman kami ever nagsabi na special ang Office of the Vice President. In fact, we respected the process doon sa budget hearing ng House of Representatives and ng Senate. The discretion, the decision whether to grant confidential funds is really up to Congress. Giit ni Hontiveros, ipaliwanag na lang ng bise kung para saan ang hinihingi niyang milyon-milyong pisong confidential funds. Higit isang linggo na simula nang nag-hearing tungkol sa confidential funds.
Pero mas marami ka pang patutsada kaysa sa paliwanag. Ganyan din ang ipinunto ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Bukod sa confidential funds, pinuna rin ng kongresista ang nasa 2 milyong estudyanteng hindi nakapag-enroll ngayong school year. Tanong niya kay VP Sara na siya ring tumatayong Education Secretary na saan ang mga hindi nakapag-enroll. Sagot ng bise, Pahanap niya sa akin ang mga bata na para bang kinuha ko yung mga bata na yan kasi kung saan-saan. Si Franz Castro, kinuha niya yung mga bata dyan sa Talaingod Sa pool. kasi ililipat niya doon sa Manila para mag-rally. Sa pool. Siya yung may kidnapping. Siya yung may human trafficking. pinabulaanan naman niya ni Castro. Itong trump-up cases na child abuse. So funny talaga, so nakakatawa talaga. Wag siyang mamersonal kasi ang sinatanong ko lang naman saan niya ba dinala yung confidential fund. Hindi yan na may personal. Hindi mo lang matanggap kung ano yung katotohanan na ginawa mong masama. Sa susunod na linggo, isasalang na sa plenary debates ang panukalang budget para sa 2024. Ayon sa House Appropriations Committee, hindi ginalaw ang hiling na kabuang 650 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Okay, ayan. Grabe. Sa pool sila kay Vice President Inday Sara Duterte. So, magre-react tayo dito. Una, i-react natin yung sinabi ni Risa Hontiveros. Una, yung sinabi ni, Vice President Inday Sara Duterte na I don't respect Hontiveros and itong si Franz Castro. Which is, tama nga naman, si VP Sara was just being frank. Tinanong lang siya ng media, sumagot lang siya kung ano yung nasa kanyang puso. Na I don't respect Hontiveros and Franz Castro. Ganun lang kadali. Dahil ito yung type na leader na prangka magsalita. No filter. Kung ano ang nasa puso niya, kung ano ang nasa isip niya, sasabihin niya yan. Okay? And they don't deserve the respect of the Vice President. Yan ang totoo. Okay? Sino ba namang magrerespeto dito kay Hontiveros at Franz Castro na ang dumi-dumi ng isip dito sa confidential fund? Okay? Akusa kayo ng akusa na wala naman kayong ebidensya. Yun ang pulot dulo. Yan ang hindi nagustuhan ni VP Sara sa mga sabi niyo nga, wala masamang magtanong. Yes, magtanong kayo. Sinagot naman kayo ni VP Sara. Hindi ba kayo kontento doon? Magbigay kayo ng akusasyon, aligasyon na meron kayong ebidensya. Okay? Kasi the way na you painted VP Sara, parang may kasalanan siya. Parang nangungurakot si VP Sara. Yan kasi ang style nyo eh. Di ba? Sabi ni Hontiveros, hindi ko kailangan ng respeto mo. Oh. Ever since, hindi naman rumirespeto yung mga kampo ni VP Sara sa iyo. He was just being frank. Okay? So, tanggapin mo yan, Hontiveros. Ayaw niya sa'yo. Ayaw niya kay Castro. Okay? Sabi pa ni Hontiveros ito, kung hindi mo kaya irespeto ang katrabaho mo, maraming katrabaho itong si VP Sara. Kayo lang dalawa ni Hontiveros at itong si Castro ang ayaw niyang irespeto. Huwag mong idamay yung ibang katrabaho ni VP Sara. Okay? Kasi parang ipinilabas ng sinasabi mo na hindi marunong rumispeto itong si VP Sara sa kanyang mga katrabaho. Kung hindi kayo nirerespeto, kayo lang dalawa. Hontiveros and Castro. Detalyado yun. Huwag mong ibahin na katrabaho mo. Huwag mong lahatin ha. Huwag mong lahatin. Ang grabe mag-twist ng salita itong si Hontiveros, di ba? Kung hindi mo kaya irespeto ang katrabaho mo, irespeto mo na lang ang paggasta ng pera ng taong bayan. Ipa-explain daw ni VP Sara yung confidential funds.
When in fact, hindi naman namimilit itong si VP Sara na kunin yung confidential funds. Hindi naman siya nagagalit na hindi ma-approve yung confidential funds. Again, Vice President Inday Sara Duterte clarified na we can live without that confidential funds. Hindi ba kayo satisfied doon? Yung style kasi ninyo, Hontiveros at Castro, inggit kasi kayo dito. Kaya yung style ng magpapamedia kayo na parang ipinalabas ninyo na may anomalyang gagawin itong si VP Sara sa confidential funds, marunong kasi kayo magpaano ng yung ipamukha sa taong bayan na may kasalanan talaga si VP Sara or may gagawing kasalanan si VP Sara. Okay? Alam ko sa style ninyo. Kaya deserve ninyo na hindi kayo irespeto sa mga supporters rin ni VP Sara. Hindi lang si VP Sara ang walang respeto sa inyo. Mga supporters rin ni VP Sara na wala na ng respeto sa inyo, Castro and Hontiveros. Yan ang tandaan nyo. Hindi lang si VP Sara. Okay? Kasi may tiwala kami dyan kay VP Sara sa confidential funds. Kasi bago kayo mag-question dyan sa confidential funds, bago kayo mag-question, sabi nyo, nagasta yung pera for how many days? Masama bang maggasta ng pera? Basta nasa tama lang? Di ba? Walang nakalagay sa batas na masama igasta ang pera ng taong bayan for the good of the country. Di ba? Hindi naman kinurakot ni VP Sara. Ginasta yung pera para sa bayan. If you think na ginasta niya ang pera sa masama o kinurakot niya, maglabas kayo ng ebidensya. Maglabas. Doon lang tayo magtapos dito sa usapan na ito, Hontiveros and Castro. Maglabas kayo ng ebidensya. Okay? So sapul na sapul kayo sa sinabi ni itong si VP Sara. Nakakahiya kayo. Okay? So, it only shows, tingnan mo ang mukha ni, i-compare mo yung mukha ni VP Sara at mukha ni Hontiveros. Parang si Hontiveros, makikita mo talaga yung kanyang dito. Stress na. Bothered sa pangyayari. Pero itong si VP Sara, ito yung taong trabaho lamang. Sinabi lang niya kung ano ang totoo. Pero itong mga, dito, parang stress na. Yung kanilang script ng kanilang paano nila susunugin si VP Sara, parang na-stress na sila. Di ba? Yung komentaryo kanina ni VP Sara tungkol kay Castro, sapul na sapul. Di ba? Grabe yan, magprangka si VP Sara. So kayo mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Okay? Pag-usapan natin yan sa comment section. Pabor ba kayo sa sinabi ni VP Sara? Pabor ba kayo sa sinabi ni Riza Hontiveros? Kayo nang humusga. Pag-usapan natin yan sa comment section. Guys, help me na i-like at i-share tong video natin para kakalat ito sa taong bayan. I-subscribe, i-follow ang Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, hanggang dito lang itong video na ito. See you in my next video. Have a great day. God bless inyong lahat.